Magandang araw mga kapatid. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan ni Jesus. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago natin simulan ang makapangyarihang pagninilay na ito, hinihiling ko sa inyo mag-iwan ng inyong like sa video na ito at mag-subscribe sa channel upang ang salita ng Diyos ay umabot sa mas maraming puso. At sabihin sa akin sa mga komento, kung naniniwala kayo na tinatawag kayo ng Diyos sa isang misyon ngayon, magkomento, Amen, ako ay tahanan ng Diyos. Inaing gayon tayong magpunta sa panalangin. Isuko ang iyong puso sa Diyos. Ang sandali na ito ngayon, ang sandali na makipag-usap ka sa Kanya upang magpasalamat sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Job, itinuloy ni Job ang kanyang mga salita at sinabi, sana'y naisulat ang aking mga salita o sana'y naisulat ang mga ito sa isang balumbon. Inukit ng bakal sa tingga, inukit sa bato magpakailanman. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay at sa wakas ay tatayo siya sa lupa. Pagkatapos na masira ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Makikita ko siya mismo ng aking sariling mga mata. Ako at hindi ng iba. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na payapa. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Inakay niya ako sa mga landas na matuwid alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumalakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at ang iyong tungkod, inaaliw nila ako. Inihahanda mo ang hapag sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking tasa. Bitunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. At ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay, ang unang bunga ng mga natulog. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakataon. Si Kristo ang unang bunga. Pagkatapos ay ang mga sa Kanya. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag ibinigay na niya ang kaharian sa Diyos Ama. Sapagkat maghahari siya hanggang sa mailagay niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling kaaway na pupuksain ay ang kamatayan, sapagkat ipinalagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit nang sabihin niya, ang lahat ng bagay ay ipinasakop na sa Kanya, malinaw na ang nagpasakop ng lahat ng bagay sa Kanya ay hindi nasasakop ng pagpapasakop na ito. At kapag ang lahat ng bagay ay naipasa na sa Kanya, kung magkagayoy mahahayag na ang anak, mismo ang nagpasakop ng lahat ng bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ito ang pagbabalik ng Panginoon na aking nilikha para sa aking sarili, upang wala akong mawala sa mga ibinigay niya sa akin, kundi bubuhayin ko sila sa huling araw. Pagbasa mula sa banal na ebanghelyo ayon kay Lucas, purihin ang Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at binuksan nila ang pinto. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Magbibihis siya upang maglingkod. Paupuin sila sa hapagkainan at lalapit at maglilingkod sa kanila. At kung siya ay dumating sa kalagitnaan ng gabi o sa madaling araw, mapalad ang mga aliping iyon na madatnan niyang handa. Ngunit unawain ninyo ito, kung alam lamang ng may-ari ng bahay, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Dapat din kayong maging handa,
sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ebanghelyo ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan tayo ng mga pagbasa ngayon na umasa, magbantay at magtiwala sa buhay na walang hanggan. Ipinapahayag ni Job ang kanyang pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. Kahit na sa harap ng sakit, pinananatili niya ang matibay na pag-asa sa muling pagkabuhay. Muling pinagtitibay ng awit 23, ang Panginoon ang ating paston, gabay at kaaliwan sa lahat ng lambak ng buhay. Ang huling hantungan ay ang manirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ipinapaalala sa atin ni San Pablo na si Kristo sa pagbangon mula sa mga patay ay nilupig ang huling kaaway, ang kamatayan. Kaya nabubuhay tayo ng may katiyakan na ang ating muling pagkabuhay ay garantisado sa Kanya. Mabuting balita, Lucas 12:35-40. Hinihiling ni Jesus ang pagbabantay at paglilingkod. Dapat nating panatiling nagniningas ang ating mga ilawan at mamuhay ng handa upang salubungin ng Panginoon na darating sa oras na hindi natin inaasahan. Maghintay tulad ni Job, magtiwala kahit sa sakit, maglingkod ng maagap. Ang pagbabantay ay napatunayan sa pagmamahal at paglilingkod. Mamuhay sa kasalukuyan ng may walang hanggang pagtingin. Ang bawat gawa ng kawanggawa ay paghahanda para sa pakikipagtagpo sa Diyos. Naway magningas ng maliwanag ang iyong pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ngayon habang ikaw ay naglalakad ng may kumpiyansa patungo sa bahay ng Ama. O Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng buhay at kapalaran ng aming pag-iral. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo sa sandaling ito ng malalim na pagmumuni-muni sa mga katotohanang nagpapanatili sa aming pananampalataya. Tulad ng sa aklat ng Job, nais namin na ang aming katiyakan ay maukit sa bato magpakailanman gamit ang isang panuro na bakal at tingga upang malaman ng mundo ang pangakong nagbibigay buhay sa amin. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay. At naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo ay hindi kailanman nabibigo ang pag-asa. Panginoong Hesukristo, aming pastol at gabay, at pinagdinilayan namin ang iyong awa na nagpapakita ng sarili sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Kahit na tila tuyot at madilim, inaakay mo kami sa mga luntiang pastulan at ginagabayan kami sa mga payapang tubig. Ibinabalik ang aming lakas upang kami ay makalakad sa seguridad ng iyong pangalan. Kaya naman, isinasamo namin, sa iyo na huwag hayaang ang pagkagambala o panghihina ng loob ay magligaw sa amin mula sa ligtas na landas at matatag kaming naniniwala na ang iyong kamay ay sumusuporta at gumagabay sa amin sa bawat sandali. Maawaing Panginoon, ang kahinaan ng aming laman ay nagpapahina sa amin sa mga sakit at pagdurusa na kung minsan ay tila dumudurog sa aming kaluluwa at katawan. Umasa kami sa iyong kapangyarihang nahayag sa pagpapagaling ng mga may sakit. At nangangahas kaming sumigaw kasama ng ketungin, kung nais mo, maaari mo akong linisin, Mateo 8:2. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pisikal na pagpapagaling. Kung ito ang iyong kabanal-banalang kalooban at naniniwala kami, O Diyos na sa iyong kapangyarihan, ay walang kasamaang hindi na magagamot o sakit na walang lunas. Ang mga anong kabutihan, ang paghihirap ng kakulangan ng material na panustos at mga kahirapan sa pananalapi ay nagpipilit na guluhin ang kapayapaan ng aming mga tahanan at pinapahina ang aming tiwala sa iyong pangangalaga bilang Ama. Inaalala namin ang mga salita ng iyong anak na nagtuturo sa amin na huwag mabalisa tungkol sa bukas, sapagkat ikaw na nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid, ay hindi kami hahayaang mapahamak. Hinihiling namin, Panginoon, ang kaligtasan mula sa lahat ng mga utang at material na paghihirap, at naniniwala kami na
Ikaw ang Diyos ng tadhana na nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Kahit bago pa namin ito ipahayag o manunubos ng mundo, ang pagkakawatak-watak sa manang loob at kawalan ng pagpapatawad ay lubhang sumira sa sagradong estruktura ng aming mga pamilya na binabago ang tahanan na dapat maging isang kanlungan tungo sa isang larangan ng digmaan. Ikaw na naparito upang pagkasunduin ang langit at lupa at pag-isahin ang mga nagkalat, maging ang nagpapanumbalik na prinsipyo ng aming mga ugnayan sa damdamin at pagsasama. Hinihiling namin sa iyo ang ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng pamilyang nasa krisis. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng dugong ibinuhos sa krus, mayroon kang kapangyarihang muling buuin ang bawat ugnayan na sinubukang basagin ng kasamaan ng tao o ng demonyo. Banal na Espiritu, mga aliw, ikaw ang kaloob ng Diyos na bumabaha sa puso ng mga mananampalataya ng matamis na kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo na nagbabantay sa kanila sa lahat ng kaguluhan at kaguluhan. Sa gitna ng ingay ng aming mga alalahanin at pag-aalsa ng mga pag-iisip na bumabagabag sa amin, kami ay sumisigaw sa iyo na siyang katahimikan ng Diyos. Nabigyan kami ng katahimikan ng puso. Ipagkaloob sa amin ang panloob na kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa at naniniwala kami na ang iyong presensya sa amin ay ang garantiya na ang kaharian ng Diyos ay gumagawa na ng aming tiyak na pagkakasundo. Panginoon ng kaluwalhatian, ipinapaalala sa amin ang iyong salita sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo na ang kamatayan ng huling kaaway nawawasakin at kung paanong kay Adan lahat ay namamatay, kay Kristo tayong lahat ay bubuhayin. Ang kahangahangang katotohanan ito ay sumisira sa lahat ng kawalan ng pag-asa at nagbibigay ng kahulugan sa ating sakit. Isinasa mo namin sa iyo na ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ay maging liwanag na nagbibigay liwanag sa madilim na lambak ng ating mga pagkalugi at kalungkutan. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong anak, ang buhay ay hindi inaalis sa amin, kundi binabago tungo sa walang hanggang kaligayahan. O mapagbantay na guro, hinihimok, mukaming panatilihing nakabihis ang aming mga baywang at nagniningas ang aming mga ilawan na namumuhay bilang mga lingkod na naghihintay sa hindi inaasahang pagbabalik ng kanilang Panginoon na darating sa oras na hindi namin inaasahan. Iligtas kami, Panginoon, mula sa espiritual na antok at kapabayaan na nag-aalis sa amin ng kahandaan para sa paglilingkod at panalangin. Hinihiling namin ang biyaya ng palagian at matino na pagbabantay. At naniniwala kami na kapag natagpuan mo kaming gising at nakatuon sa iyong gawain, ikaw mismo ang maglilingkod sa amin sa walang hanggang piging gaya ng iyong ipinangako. Ang banayang mapagkumbaba, ang masamang hangarin ng manunukso at masasamang impluensya ay naghahangad na pahinain ang aming kalooban at akayin kami sa kasalanan na naghihiwalay sa amin mula sa iyong mukha. Pagkalooban mo kami ng lakas upang labanan ang lahat ng tuso ng kaaway at manatiling matatag sa biyayang aming natanggap sa binyag. Hinihiling namin sa iyo ang kaligtasan mula sa lahat ng kasamaang espiritual na nakapaligid sa amin at naniniwala kami na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus iniligtas mo kami mula sa lahat ng pang-aapi ng demonyo at lahat ng pagkaalipin sa kasalanan. Jesus, tinapay ng buhay. Ang Eucharistia ang siyang pangako ng aming kaluwalhatian sa hinaharap at ang pagkaing sumusuporta sa aming paglalakbay. Masigasig naming hinahangad na mamuhay ng may kabanalan na nagpapaging karapat-dapat sa amin na makipag-ugnayan sa iyo ang walang kaubos na pinagmumulan ng buhay. Hinihiling namin ang biyaya ng isang malalim na pagbabalik loob at isang tunay na buhay Eucharistia
Naniniwala kami na sino mang kumain ng iyong laman at uminom ng iyong dugo ay may buhay na walang hanggan at muling mabubuhay sa huling araw, gaya ng iyong tiniyak sa amin. Panginoon, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at ang iyong pangalan ang aming tanging seguridad laban sa mga bagyo ng mundong ito, sa mga sandali ng malalaking desisyon at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Kami ay nananawagan sa iyo na siyang ilaw ng mundo upang hindi kami mabulag ng kadiliman. Tanglawan mo, Panginoon, ang aming mga hakbang at ipakita sa amin ang pinakaligtas na landas tungo sa katuparan ng iyong kalooban. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral, hindi kami kailanman maliligaw o mabuting Samaritano. Ang iyong habag ay hindi kami iniiwan sa tabi ng daan, kundi yumuko sa aming mga sugat upang ibuhos ang langis ng aliw at ang alak ng pag-asa. Namamagitan kami para sa lahat ng nagdurusa sa sandaling ito, para sa mga may sakit, para sa mga walang magawa, at para sa mga nawalan ng pag-asa. Ibuhos ang balsamo ng iyong lambing sa lahat ng nagdurusa, at naniniwala kami na ang iyong presensya sa aming kalagitnaan ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng aliw at ginhawa mula sa sakit. Ginang tapat na Birhen, ikaw na tumanggap sa manunubos ng mundo sa iyong sinapupunan at nanatiling mapagbantay sa paanan ng krus. Turuan mo kaming panatilihin ang salita ng Diyos sa aming mga puso at pagnilayan ito ng walang humpay. Ipamagitan mo kami upang ang aming pananampalataya ay hindi kailanman mag-alinlangan sa harap ng mga pagsubok. Hinihiling namin ang iyong proteksyon bilang ina sa lahat ng panganib, at naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, ina ng buhay na manunubos, makakamit namin ang biyaya ng pangwakas na pagtitiis. Diyos ng walang hanggang awa, inihahanda mo kami ng masaganang hapag sa paningin ng aming mga kaaway at pinapahiran mo ang aming mga ulo ng langis ng kagalakan na pipinbumpaw ang aming tasa ng mga pagpapala. Turuan mo kaming kilalanin at pasalamatan ang hindi mabilang na mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin na namumuhay ng may patuloy na pasasalamat at papuri. Hinihiling namin ang kaloob ng isang mapagpasalamat at mapagpakumbabang puso. At naniniwala kami na ang taos pusong papuri ay nagpapawalang bisa sa kaaway at nagbubukas ng mga pinto upang ang kaligayahan at lahat ng mabubuting bagay ay sumunod sa amin sa buong buhay namin. O Kristo Jesus, Hari at Panginoon, ipinapahayag sa amin ng iyong salita na ikaw ay naparito upang maghari hanggang sa ang lahat ng iyong mga kaaway ay nasa ilalim ng iyong mga paa at ang huling mapuksa sa kanila ay ang kamatayan. Ang maluwalhating katotohanan ito ay humihila sa amin palayo sa lahat ng pag-aalinlangan at nananawagan sa amin na lumahok kahit dito sa lupa sa iyong tagumpay. Hinihiling namin sa iyo ang biyaya ng hindi matitinag na katapangan at militanteng pananampalataya upang hindi kami yumuko sa harap ng mga kapangyarihan ng mundong ito. At naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong baluti, ang lahat ng puwersa ng kaaway ay malilipol sa ilalim ng aming mga paa. Diyos ng kamahalan at kapangyarihan, pinagninilayan namin ang pangako na sa katapusan ng panahon, ibibigay mo ang paghahari sa Diyos Ama upang siya ay maging lahat sa lahat, na tinutupad ang tadhana ng aming pagiral. Ang pangitaing ito ng kaluwalhatian sa hinaharap ay nagtutulak sa amin na mabuhay sa kasalukuyan ng may dignidad ng mga tagapagmana na ng langit. Hinihiling namin ang biyaya ng isang buhay na nakatuon sa kabanalan at katarungan, na karapat-dapat sa bokasyon na aming natanggap. At naniniwala kami na ang aming pang-araw-araw na pakikibaka, gaano man ito kaliit, ay nakakatulong sa pangwakas na pagpapakita ng iyong kaharian. Panginoon, nagliliyab na apoy,
Ang pangaral ng Ebanghelyo ay nag-aanyaya sa amin na panatilihing nagliliyab ang aming mga ilawan. Ang langis ng pag-ibig ay sagana at ang apoy ng pananampalataya ay buhay sa aming mga puso upang ang aming liwanag ay sumikat sa harap ng mga tao. Iligtas kami mula sa kasalanan ng pagiging maligamgam at espiritual na pagiging katamtaman na pumapatay sa alab ng aming unang pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang apoy ng banal na espiritu upang panibago ang aming sigasig at naniniwala kami na sa iyong tulong at namin buhay dahil balikurisit tanglaw ng pag-asa at isang maliwanag na patotoo sa mundo. O Jesus, mabuting guro, ang pagbabantay na hinihiling mo sa amin ay hindi isang saloobin ng pagkataranta, kundi ng mapagmahal at patuloy na paglilingkod, handang magbukas ng pinto sa Panginoong dumarating. Tulungan kaming gamitin ng maayos ang oras na ipinagkaloob sa amin, nang hindi ito sinasayang sa mga walang kabuluhang bagay o mga walang kabuluhang bagay na nag-aalis sa amin ng aming fokus sa kung ano ang mahalaga. Inihiling namin ang biyaya ng karunungan upang makilala kung ano ang walang hanggang sa kung ano ang lumilipas. At naniniwala kami na ang oras na inilalaan sa panalangin at pag-ibig sa kapwa ang tanging kayamanan na hindi kinakalawang ng kalawang at gamo-gamo. Ama sa langit, pinagmumulan ng pagpapagaling ang sakit, pagkapagod at kahinaan ng kaluluwa at katawan ay parang isang pasanin sa amin na pumipigil sa amin na maglingkod sa iyo ng may lakas na aming ninanais. Ikaw ang manggagamot ng mga kaluluwa at katawan, ang siyang nagpagaling sa amin sa pamamagitan ng iyong mga sugat. Humihingi kami ng agarang pisikal na paggaling. Kung ito ang iyong mabuting kalooban at isang malalim na pagpapanumbalik ng aming mga enerhiya, at naniniwala kami, Panginoon, na ang bawat kararamdaman ay isang pagkakataon upang mas lujalapit sa iyong paghihirap at sa iyo namin matatagpuan ang lakas para sa laban. Panginoon ng kalayaan, ang mga tanikala ng konsumerismo, kasakiman at maling pamamahala ay nagkukulong sa amin at lumilikha ng mga kahirapan sa pananalapi na pumipigil sa aming espiritu at sa aming konsumo maging bukas palad. Itinuro mo sa amin na hindi maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa pera. Iligtas kami mula sa lahat ng material na pagkaalipin at lahat ng magulong pagkakapit. At naniniwala kami, O Diyos, at ang tunay na kayamanan ay nasa iyo, at ang iyong kaharian ang tanging salapi na garantiya ng aming kaligayahan. Ang Diyos, ang ating kanlungan at kuta, ang madilim na lambak ay hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi pati na rin ang anino ng kawalan ng pag-asa, ang takot sa pagkabigo at ang kalungkutan na nagpipilit na bisitahin tayo. Sa mga sandaling ito ng kadiliman, naaalala namin na ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay nagbibigay sa amin ng seguridad. Kami ay nagsusumamo sa iyong nadarama na presensya sa aming mga kapighatian. At naniniwala kami na kahit na lumakad kami sa kadiliman, ang iyong katapatan, ang aming liwanag at aming hindi nagkakamali na gabay. Na Jesus, prinsipyo ng kapayapaan, ang pagnanais para sa pagkakasundo sa aming mga pamilya at sa aming mga puso ay isang walang humpay na sigaw. Ikaw lamang ang makakapagwasak sa mga hadlang ng pagmamataas, katigasan ng mga puso at bigat ng naipon ng mga hinanakit, maging tagapamagitan sa aming mga alitan sa pamilya at maging pinagmumulan ng kapatawaran sa aming mga hinaing. At naniniwala kami, Panginoon, na ang kagalakan ng iyong presensya ang tanging puwersang may kakayahang baguhin ang hinanakit tungo sa pag-ibig at pagkakawatak-watak tungo sa pagkakaisa. O Kristo, tapat at totoo, binalaan mo kami tungkol sa hindi inaasahang pagdating, tulad ng isang magnanakaw na dumarating sa kalaliman ng gabi
at hinimok mo kaming mamuhay ng walang ilusyon na kontrolado. Namin ang oras o ang oras ng aming huling pagkikita. Gisingin mo kami mula sa lahat ng ilusyon ng kawalang hanggan sa lupa. Hinihiling namin ang biyaya na mabuhay bawat araw na parang ito na ang huli sa isang estado ng biyaya at mapagmahal na pagbabantay. At naniniwala kami na sino mang mamatay sa iyo ay muling mabubuhay sa buhay na walang katapusan. Espiritu ng karunungan at pag-unawa sa isang mundong puno ng mga mapanlinlang na tinig at ideolohiya, kailangan namin ang iyong liwanag upang makilala ang katotohanan mula sa kamalian, ang mabuti mula sa masama, at hindi magpadala sa uso at diwa ng panahon. Pagkalooban mo kami ng kalinawan ng pag-iisip at katapatan ng intensyon na parangalan ang ebanghelyo sa lahat ng aming mga desisyon. At naniniwala kami, o banal na Espiritu, na ang iyong pagpapahid ay nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay at umaakay sa amin sa kabuuan ng ipinahayag na katotohanan. Panginoon, ikaw ang aming bahagi at aming tasa, at ang iyong kabutihan at kaligayahan ay susunod sa amin sa buong buhay namin. Palakasin ng aming pagnanais na manirahan sa iyong bahay, hanapin ang santuwaryo at pagnilayan ng iyong kagandahan. Wasakin sa amin ang bawat makasalanang pagnanasa na naghihiwalay sa amin mula sa iyong templo. At naniniwala kami na sa makalangit na tahanan, ang aming tasa ay aapaw sa walang katapusang kagalakan at ang aming kaligayahan ay magiging ganap. Diyos Ama, na hindi ipinagkait ang iyong sariling anak, kundi ibinigay siya para sa aming lahat, turuan mo kaming yakapin ang aming pang-araw-araw na krus ng may parehong pagsunod at pagtitiwala tulad ng iyong minamahal. Gawin kaming mga instrumento ng iyong probidensya at iyong pag-ibig sa mga pinakamahihirap at pinakamahihirap. Hinihiling namin ang isang bukas palad at hiwalay na puso, at naniniwala kami na lahat ng aming isinasakripisyo para sa iyong pag-ibig ay ibabalik mo sa amin ng 100 beses sa kawalang hanggan. O ina ng simbahan at tagapag-aliw ng mga nagdurusa, bantayan mo kami, ang iyong mga anak na peregrino, upang ang aming pananampalataya tulad ng kay Job ay hindi mawala sa gitna ng pagdurusa, at ang aming pagbabantay tulad ng sa mga lingkod ay hindi mapagod. Protektahan mo kami mula sa mga pagsalakay ng kaaway at lagi mo kaming akayin sa puso ng iyong anak. Hinihiling namin ng iyong tulong sa mga panahon ng tukso. At naniniwala kami na ang iyong presensya ay pinoprotektahan kami mula sa lahat ng kasamaan at tinitiyak sa amin ang landas patungo sa kaligtasan. Mga kapatid ko kay Kristo, matapos nating itaas ang ating mga puso sa buhay na manunubos at muling pagtibayin ang ating katiyakan na ang Panginoon ang ating pastol, tayo ngayon ay tinawag hindi upang ipagkait ang salitang ito, kundi upang maging mga ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng mundo. Ang pagbabantay na hinihingi sa atin ng Ebanghelyo ay isa ring kahandaang misyonero na nagbabahagi ng katiyakan na ang kamatayan ay nawasak na at ang buhay na walang hanggan ay naghihintay sa atin. Kung ang gabay na panalangin, ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa at muling nagpaningas ng apoy ng pag-asa sa iyong puso, hinihiling ko sa iyo ang isang simpleng kilos, ngunit isa sa malalim na pag-ibig sa kapwa at ebanghelisasyon. Pindutin ang buton na like sa video na ito ngayon. Sa pamamagitan ng pag-like, ipinapahiwatig mo sa mga digital platform na ang mensaheng ito ng pananampalataya ay may kaugnayan at apurahan na tumutulong sa algorithm na dalhin ito sa iba pang mga pusong nagdadalamhati na sa mismong sandaling ito ay naghahanap ng kaligtasan ng pastol sa kanilang madilim na mga lambak. Nawa ang iyong gawa ng pag-like ay maging isang binhi ng pag-asa na itinanim sa digital na larangan.
Huwag mong itago ang kaligtasan ng salita para lamang sa iyong sarili. Yung pag-ibig sa kapwa ang nagtutulak sa atin na ibahagi ang pinakamahusay na ating natanggap. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang panalangin ito sa lahat ng inyong mga minamahal at inyong pinakikinggan. Ipadala ito sa inyong pamilya, sa inyong pinakamamahal na mga kaibigan, sa inyong mga prayer group sa WhatsApp, at i-post ito sa inyong mga social network. Isipin ng mga nagdurusa, ang mga nagdadalamhati, ang mga paralisado ng takot, maging instrumento ng providence na nagdadala sa kanila ng matibay na katiyakan na ang manunubos ay buhay at ang pangwakas na tagumpay ay kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, ikaw ay nagiging isang mangangaral ng mabuting balita. Ang channel na ito ang ating permanenteng tolda ng panalangin, isang ligtas na espiritual na kanlungan kung saan tayo nagtitipon araw-araw upang palakasin ang ating pananampalataya at humihingi ng pamamagitan ng Diyos sa ating buhay. Nais nating bumuo ng isang kadena ng pagsusumamo na hindi kailanman mapapatid. Sa makatuwid, inaanyayahan ko kayong iwanan ang inyong mga kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Isulat ang mga pangalan ng inyong mga mahal sa buhay, ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga intensyon para sa paggaling at pagpapalaya. Alamin na ang lahat ng mga kahilingang ito ay tinatanggap at itinataas sa altar ng Diyos at upang tatakan ng inyong pananampalataya at ang inyong katiyakan sa pangako ni Job. Inaanyayahan ko kayong i-type ang maikli ngunit makapangyarihan na pagpapahayag ng pananampalatayang ito sa mga komento. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay, upang kayo ay maging bahagi ng komunidad ng pananampalatayang ito at matanggap ang spiritual na lakas na nagkitsob araw-araw. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Sa paggawa nito, tinitiyak ninyo na hindi ninyo mamimiss ang salita na pinagninilayan sa bawat bagong araw. Pinapanatiling nakasindi ang inyong mga ilawan at nabibigkis ang inyong mga baywang, gaya ng itinuro sa atin ng Ebanghelyo. Ang inyong subscription ay ang inyong pangako sa pagbabantay at ang inyong pagtugon sa tawag ng Diyos sa isang buhay ng patuloy na panalangin. Manatiling tiyak na ang tapat na Diyos ay hindi kailanman pinababayaan ng kanyang mga tupa. Ang inyong buhay ay nasa mga kamay ng pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Magtiwala, magtiyaga at mamuhay sa walang maliw na pag-asa ng muling pagkabuhay, sapagkat ang kaligayahan at lahat ng kabutihan ay susunod sa inyo. Tayo ay natipon at patuloy na magkakatipon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.